Hello mga ka-jams! So for today's video, ay nag-aayos na sila mama dahil ito yung araw ng o-taking ni Bilo. Alas 6 pa nga ng umaga ay gising na kami. Alas 9 ata yung start ng o-taking ni Bilo. At kailangan din nila mama maging maaga. Kung sakali kasing traffic sa labas, hindi sila malilate. At kung napaaga man sila, hindi makakaupo sila sa maayos na pwesto. Doon na nga pala din sila magbe-breakfast. Pagkaalis nga ni mama ay sinabihan kami ni papa na umorder daw kami ng cake at isang bouquet ng flower para i-surprise daw si Robilo. Nang matapos kong i-order lahat sa Grab, napagpasyahan namin ni Habi na ilabas na lang muna namin tong dalawa at hayaan silang maligo sa swimming pool para hindi rin mabagot sa kakanood ng TV. Hindi na nga kami sumama sa outtaking ni Bilo. Iwas na din sa kalikutan itong dalawa. Habang nga naliligo yung dalawa dyan sa swimming pool, ako din ay umu-order ng aming breakfast. Sa Grab ko lang din ata orderin yung pang breakfast namin. Nakakatamad kasing lumabas, lalo na pag may mga bata. Medyo hindi kasi kaya yung sunny-burst ang kalikutan nila. Lalo na si Zion, panay takbo pa. Kala mo lang talaga first time makawala sa hawla. Sa sobrang tirik nga ng araw dyan, binigyan lang namin sila ng 30 minutes para magtampisaw. Wala kasi akong dalang sunscreen sa katawan, sa mukha lang. I mean, pwede naman siyang ilagay sa katawan, kaso maliit na size lang kasi yung dala ko. Nung time nga pala ito ay tumawag na yung Grab at sabi nasa lobby na daw yung cake. Kaya agad naman si Habing pumunta. May video nga pala nito pero hindi ko na mahagilap sa gallery. Ewan ko ba kung saan napunta, basta may video dito na kinuha niya yung cake at bouquet sa Grab. Sa sobrang dami nga ng videos na nagawa namin ay nakakalimutan na namin yung iba at naaalala mo na lang talaga siya pag nag-i-edit ka na ng videos. At dahil 30 minutes na nga sila nakababad sa swimming pool, sinabihan ko na sila na umahon at magbihis na. Gutom na rin kasi ako kasi magnanay na to ng umaga at hindi pa kami nagbe-breakfast, tamang tinapay at kape lang kasi kanina. At ito nga pala yung in-order namin sa Grab, manginasal. At si Habi na ngayon nagdala dito sa taas. At dahil 4 nga yung pork na nakalagay sa akin, tinanong namin si Ruben kung gusto niya bang kumain ng pork. Pero hindi niya bet talaga yung pagkain ng pork ngayon. Natatawa talaga ako sa part na to. Kasi sa sobrang gutom namin ni Habi, nauna na kaming kumain habang si Ruben nakatitig lang sa amin. At nang mapansin nga ni Habi, sinabihan niya lang si Ruben na kain na Bin. Sabay sabi naman ni Ruben, wala pang pray kuya. Hindi ko pa nga siya narinig ang time na yan. Kaya inulit ni Habi yung pagbigkas. Kaya napatingin na lang ako kay Habi, sabay pigil ng tawa. Ay nako, nahiya na lang talaga ako bigla. Sorry na po, gutom lang yung person. Pagkatapos nga naming magdasal ay nagumpisa na nga kaming kumain lahat. Pati rin si Ruben kumain na din. Napansin ko talaga dito kay Ruben na hindi niya talaga gagalawin yung pagkain niya hanggat hindi pa talaga nagdadasal. Habang nag-i-edit nga ako ay bigla akong nakita yung clip na to. Ito kasi yung hinahanap ko kanina. Kaya dito ko nang nilagay. Nakauwi na nga pala sila mama ng time na to. Tapos si Bilo agad namang pumunta sa kwarto para magbihis. Habang nagbibihis nga siya ay nilabas na namin yung cake at bouquet. Inayos na rin ni mama yung pagkakalagay para presentable naman pagtingin ni Bilo. At ito na nga si Bilo lumabas na. Dahil hindi napansin yung paglabas ni Bilo, hindi na namin nakuhanan yung pagbigay ni mama. Pagkatapos ngang ibigay ni mama yung bulaklak kay Bilo, ay agad naman siyang nagbihis dahil sa labas kami kakain. Dito nga pala napili nila mamang kumain sa Seaside Island, sa may Seaside Bay ng Mall of Asia. Kasama rin nga pala namin yung kapatid ni Papa at mga anak niya. Kasi malapit lang ata sila dito. Mas maganda kasi pag marami. Kaya pumasok na kaming lahat at naghanap ng pwedeng mauupuan. Dito nga kami tinuro ng crew. At binilang pa talaga ni Abby yung upuan kung kasya ba kaming lahat dito. Anong makita ko yung nagbebenta ng sampagita, agad naman akong bumili. Kasi sa totoo lang yung sampagita ay sa TV ko lang nakikita. 20 lang din naman isa kaya binili ko na. Gusto ko lang talagang makita yung itsura niya sa personal. Naalala ko tuloy yung tulip sa Cebu. Dahil walang tulip na bulaklak dito sa Surigao City, napabili talaga ako ng mga time na yun na walang dahilan. At may kamahalan yung isang pirasong tulip doon. Pero okay lang yung at least naman nahawakan ko. Anyways, balik tayo sa video. Nang makita nga ni Zion yung bulaklak ay agad naman niyang sinuot. Sabi nga ni Habi, para daw yan sa Santo Niño. Kaso ayaw makinig ni Zion kaya ayan, sinuot na niya. Pati nga si mama, inayaan siyang gawin kung anong gusto niya para hindi na rin magtampo. Kasi pag sinasabihan mo si Zion ng bawal is nagwawala siya. Kaya paminsan hinahayaan namin siya para hindi rin maging maingay. Kaya ayan yung itsura ng sunflower sa ulo niya. At sabay sabi na videohan mo ko pa. Kaya sinunod naman ni Habi yung request ni Zion. At ibinigay na nga pala yung menu sa amin nung time na to. Kaya inumpisahan na ni Mama ang pumili ng orderin namin dito. At nang wala siyang mapili, binigay naman niya yung menu kay Bilo. At si Bilo na nga yung tumingin ng mga
pwede naming orderin. Pumili na rin nga pala si Habi ng mga gusto niya dyan. Medyo natagalan nga yung pag-order namin kasi nga sa dami-dami namang pagpipilian, ikaw na talaga yung malilito. Gusto rin kasi ni Habi na pumili ng ulam na gusto ng lahat. At sabay silang masasarapan. Habang pumupili nga sila ay patingin-tingin na lang ako sa kapaligiran. Lalo na dito sa boulevard side nila. Sobrang taong namamasyal nga, muntik na kong mahilo kakatingin sa kanila. Hindi rin naman pwede na puro video na lang gagawin ko. Kaya nagpa-picture na rin ako kay Rubin. Kaso ginawa rin niya palang video. Nang matapos na si Habi pumili ng mga ulamin namin, ay niyaya ko siyang samahan ako mag-CR. Kasi ihing-ihi na ako kanina pa. Kaya agad naman kaming tumayo. Habang nagsi-CR nga ako, ito si Habi busy kakakuha ng video dito sa mga buhay na isda. Hindi lang pala mga isda yung buhay dito, pati rin mala mga alimango. Pagkatapos kong sumiyar ay bumalik na agad kami sa mesa. At sakto rin yung pagdating ng mga in-order nila. Ilagay na nga nila isa-isa sa lamesa namin. Ito nga pala yung mga ulam na in-order nila. Meron nga ditong isdang sabaw, kinilaw, pati na rin yung kanin syempre. Konti lang yung alam ko katulad nito. Lechong kawali to, paborito ni Habi, na may sawsawan na maasim at maanghang. At meron din pala ditong clam na maliit at saka baby back ribs ata to. Hindi ako sure ha. At meron din silang in-order na sisig. Hindi ko lang alam kung chicken ba to or pork. Adobong puset. Yun lang siguro. At pagkatapos ngang malapag na lahat ay nagumpisa na kaming magdasal para magpasalamat sa lahat ng achievement nila. Tulad ni Bilo, isa na siyang architect. At si Abby naman na college graduate na rin. Isama mo pa yung unexpected family bonding. For almost 1 year din kasi sila LDR ni Habi at ng parents niya. Kaya matuturing din itong isang malaking blessing para sa amin. At pagkatapos magdasal, syempre kainan na. Umorder din pala sila ng ganito, parang budol fight type lang, na mayroong grilled bangus, pansit, at saka may mga fishball pa. At ayan, kumain na nga ako. Inuna ko ngang tikman yung baby back ribs nila. Ang lambot nga lang ng baby back ribs na to. Sa sobrang sarap nga nito, pati buto gusto ko nang kainin. Tapos si Habi naman tumikim na din ng barbecue. Sabay higop ng mainit na sabaw. Kanit na may sisig din. Medyo limit na rin kasi yung pwede niyang kainin ngayon. Bata pa nga pero marami ng bawal. Yun talaga yung nagagawa pag napapabayaan mo yung katawan mo. Kasi nga daw, minsan lang din naman maging bata. Dahil dadating yung pagtanda mo, dun mo rin mararamdaman lahat. Kaya sabi ni Habi, tikman mo daw yung gusto mong tikman hanggat hindi pa bawal. Kasi pag umabot na babawalan ka na, dun mo marirealize na sana pala tinikman ko pa siya nung hindi pa bawal. At ayan, at halos lahat kami ay tapos ng kumain. Tamang usap-usap na lang sa mga bagay. Pampalipas oras kung baga. At nang matapos ng mag-usap ay nagsintayuan na. Kasi may gala pa palang magaganap pagkatapos nito. Para sulit yun yung pagtitipon na gaganap ngayon. Kasi matagal rin naman mauulit to. Yun lang.